Dito na tayo sa last part mga boss, dahil nga sa nakitaan ko ng tagas ng langis yan dito sa valve cover niya, pinapalitan ko ng gasket yan. At yung isa pang problema nito sa mga injector niya, may tagas din na siya ng diesel. Pinalitan rin ng bagong washer yan at oil seal. At yung set ng timing belt nito, pinalitan dahil nga sa 106,000 na yung tinakbo niya. Isa pa pala sa problema nito, yung nakaprimera siya pero hirap siyang humatak. Balik na tayo sa trabaho. Kung makikita nyo, after na may ilapat itong valve cover ni customer, isa-isa nang inilalagay itong mga bolt dito sa valve cover. Number 10 lang naman yung bolt na yan mga boss. Ang diskarte lang naman dyan mga boss para hindi kayo makalose thread, ipakapit nyo muna itong mga bolt dito sa thread nya. Para sigurado kayo na pag hinigpitan nyo yan, hindi kayo makakalose thread. At dahil nga sa naipakapit ko na itong mga bolt sa thread nya, kung makikita nyo, gamit itong socket wrench sa number 10, ipinafinal ko na yung higpit ng mga bolt dito sa valve cover. At dahil okay na ako dyan, dito naman ako ngayon sa injector. Inilagay na yung mga bagong washer niyan dito sa injector. Bago nila nilagay yung washer dito sa injector, pinahiran muna nila yan ng beta gray para hindi raw siya malaglag pag inilagay itong injector dito sa cylinder head. Balik ako dito sa makina. Syempre, check ko muna yan kung kumpleto na yung oil seal bago nila dapat ilagay yung injector. Pag nilagay nyo itong injector mga boss, isabay nyo na yung clamp nyan. Yan yung maglalak dito sa injector. Siguraduhin yung maayos yung pagkakalapat bago nyo ilagay itong bolt nya na number 10. Tsaka nyo ngayon siya higpitan ng maayos. Sipatin natin yung injector mga boss. Kung okay yung pagkakalapat nya, ayan o, dapat lapat na lapat yan. Dahil naikabit na yung pang-apat na injector, dito naman tayo sa pangatlong injector nya. Ganon din mga boss, isabay nyo yung clamp nyan. Tsaka nyo ngayon ilagay yung bolt na number 10 at higpitan na ng maayos. Diba? Ganon lang. Basta lagi nyo lang tatandaan, pag inilagay nyo itong injector, yung clamp niyan pasok dito sa guide ng injector para sigurado kayo na pag nilagay nyo itong bolt na number 10, maayos yung pagkakalapat ng injector. At dahil okay na yan, dito na tayo sa number 1 ng injector. Tandaan nyo mga boss, pag hinugot nyo yung injector, kung sa number 1 na butas nyo yan hinugot, dun nyo rin siya ibabalik. Hindi pwedeng magkakapalit-palit yan para wala kang problema. Tapos i-final mo na ngayon yung higpit dito sa mga injector mo. Pag okay na, pwede mo na ngayon ilagay itong injector pipe nya. Mula sa injector, i-connect mo yan dito sa common rail. Ganon din itong injector pipe niya mga boss. Meron din niyang position. Hindi rin yung pwedeng magkabali-baligtad. At kung mapapansin nyo, sa bawat pagkabit ko nitong injector pipe niya, ang inihigpitan ko lang na nut dito sa common rail. Pero dun sa injector, ipinapakabit ko lang dyan yung nut nitong injector pipe. Pag okay na, pwede na ngayon ilagay itong timing belt cover. Meron lang naman yung bolt na number 10 mga boss, 6 na piraso lang yan. Siguraduhin nyo lang pag inilagay nyo yan, maayos yung pagkakahigpit nyo. Tapos dito naman sa return hose nitong injector, kung makikita nyo, ikiklip nyo lang yan, ididiin nyo lang itong return hose nya. Tapos meron ka dyan ilalagay na clip spring. And mga boss, kung mapapansin nyo, nilalagay ko na yung clip spring nya, yan yung maglalak. Para itong return hose, hindi siya mabunot. At dahil sa okay na ito mga boss, pwede na ngayon ilagay yung wire dito sa terminal ng battery. Yung negative lang naman ang tinanggal dyan mga boss. Tapos bombahin nyo muna itong fuel pump nya hanggang sa tumigas na yan at hindi nyo na siya madiin. Pag okay na, pwede na ngayon pa-start itong makina. Ito yung dahilan mga boss kaya hindi mo na hinigpitan yung nut dito sa injector. Dahil nga sa palalabasin pa dyan itong diesel habang pinapa-start itong makina. I-zoom nyo na lang mga boss para makita nyo na meron ng diesel na lumabas dito sa injector nya. Kaya nga kung makikita nyo, hinihigpitan na itong nut dito sa injector isa-isa. Ibig sabihin, lumabas na yung hangin yan. Kaya diesel na yung lumabas dito sa bawat injector. Kaya ipapainal na ngayon yung higpit dito sa injector pipe nut nya. Dahil okay na yan, pwede nang pa-start ulit itong makina. Pinaka the best nyan mga boss, habang ini-start itong makina, yung fuel pump, bombahin nyo. Makakatulong yun mga boss, pa-start ulit natin itong makina. O diba, okay na siya, mandar na itong makina. At dahil sa okay na yan, pinahanginan ko itong mga injector niya mga boss. Para pag nag-leak test, madaling makita. Isa pa mga boss, malayo yung uuwian nitong kabrother ko, sa Malabon pa yan. Kaya importante na dapat curable yung trabaho, dapat walang leak yan ng diesel at langis dito sa makina. Kaya nga pinakiusapan ko itong mga gumawa dito sa injector na dapat tuyo yan para walang problema si customer pagdating niya sa bahay. Testingin ko naman yung starting ito mga boss, pa-switch off ko itong makina.
O sige, start! Okay! Start! Okay! At dahil sa okay na ito mga boss, ako naman yung magte-testing nitong starting niya. Siyempre naman, papasok ako dito sa loob ng sasakyan ni customer. Tapos, isi-switch off ko itong makina. Tsaka ako ngayon, i-start ulit yan. Ganun lang mga boss yung pag-test na gagawin ko. Kanina kasi mga boss, pag in-start nila yan, inaapakan nila yung gas pedal. Ngayon, try ko siya i-start na hindi ako aapak dito sa gas pedal. Dapat one click yan. At dahil okay naman mga boss, one click naman siya pag in-start ko. Ibig sabihin, okay na itong pagkakagawa dito sa mga injector. Switch off ko itong makina mga boss dahil ang susunod kong gagawin dyan, yung mga tagas ng langis dito sa makina, ipapalinis ko yan. Para sigurado na pag itinakbo na ito ni customer, alam niya na malinis na itong makina. Kaya kung meron siyang makitang tagas ng langis, ibig sabihin bago yun. Nakita nyo naman mga boss, nagkalat yung patak na langis dito sa makina ni customer. Kaya kailangan malinis yan. Sa paglinis naman ang ginawa nila dyan mga boss, kung makikita nyo, tubig lang na may sabon ang ginamit nila dyan. Tapos may pressure itong panlinis niya dahil nga sa meron siyang compressor. Kabilaan yan mga boss, nilinis nila. Kaya lang hindi ko na naipakita dito sa kabilang side dahil nga sa same procedure lang naman yung ginawa. After masabon itong makina at mabanlawan, hinanginan na yan mga boss para matuyo ng tuluyan itong makina. Tapos pwede mo na ngayon ilagay itong air filter housing niya. Pati itong turbocharger mga boss, kung makikita nyo, diba, malinis na rin siya. Tapos itong inlet hose ng turbocharger, huwag nyo rin kalimutang linisan yon. At yung mga clamp, itong inlet hose papunta dito sa turbocharger nyo mga boss, siguraduhin yung maayos yung pagkakalapat niyan. Dapat wala yang singaw. Pag nailapat mo na yung clamp, pwede mo na ngayon ilagay itong inlet hose mo dito sa turbocharger niya. Siguraduhin mo lang na ilapat mo rin ng maayos yan. Tsaka mo ngayon higpitan yung clamp yan gamit yung socket wrench sa number 10. Pag okay na, pwede mo na ngayon ilagay itong air filter housing mo. Siya nga pala mga boss, hindi nyo man nakita yung pagtanggal itong air filter housing niya. Pag ibinalik nyo yan, meron naman siyang guide na hindi kayo maliligaw. Meron ka lang naman dyan tatanggalin na 2 bolt na number 10. Pag nailapat mo na ng maayos yan, pwede mo na ngayon ilagay itong air filter niya. Washable yan mga boss kung makikita nyo. Kaya pinahanginan ko lang yan para kahit papano malinis siyang ibabalik. Tapos itong cover ng air filter, kinonect ko na yan dito sa inlet hose ng turbocharger niya. Meron din yung clamp mga boss. Tapos yung mga clip nitong cover ng air filter, ilagay nyo na. At kung makikita nyo, yung nilagay kong bolt na number 10, 2 sa may sulok. Pero ilagay ko muna itong clip, tapos ito yung pangalawang bolt na number 10, pinakapit ko na yan sa thread niya, tsaka ko ngayon yung ginamitan ng socket wrench na number 10 para i-final na yung higpit. Tapos yung clamp dito sa inlet hose ng cover ng air filter, kung makikita nyo, hinigpitan ko na rin yan. Tapos itong socket wire ng mass airflow sensor, kinonect na yan mga boss. At dahil okay na, pinakabit ko na ulit yung negative wire ng battery. Tapos pasok ulit ako dito sa sasakyan ni customer para pa-start ko na itong makina niya. At dahil sa okay na yung starting nito, pinalagay ko na yung engine cover niya. Actually mga boss, 2 araw ginawa itong sasakyan. Kasi yung paglinis lang dito sa valve cover, EGR, intake manifold, yung 4 na injector, at yung throttle body niya, umabot yan sa paglinis kalahating araw. Nakita nyo naman mga boss, hanggang sa matapos itong sasakyan, nakabantay ako. Para naman hindi nakakaya dito sa kabrother ko. Actually mga boss, wala pa siya. Pagdating niya, magro-road test na kami. Ito na siya mga boss, dumating na. Kaya siya na yung mag-drive, tapos mag-road test na kami. Mas maganda kasi mga boss, siya yung mag-drive para siya na rin yung humatol kung okay na ba itong sasakyan niya, kung malakas na ba itong humila. Gana? Gahang na. Ayos. Dati nanghihina, ano? Dati nanghihina eh. Hindi ba natin makahatak ng ganon? Walang impact? Ay lang, parang tigil. Dito tayo, kanan. Before kasi, pag inapakan niya yung gas pedal niya, tapos naka-primera, mabagal yung arangkada niya. Uy! Ayos ah! Saan po? Diretso lang. Tapos kanan ka dyan. Yan. Sarap po.
Hindi katulad ngayon, pag ginapakan niya yung gas pedal, bigla na siyang sumisibat. Ito kasi ang kagandahan sa manual. Pag ginasan mo siya, lalo't naka-primera, hatak kagad siya. Na yun kay customer, yun ang nawala. Pero ngayon okay na. Akit ulit tayo ngayon. Ano tol? Manual no? Oo. Ayos na to mga boss. Masaya na yung ka-brother ko. Nakita nyo naman, hinataw niya itong sasakyan paakyat. Kanan lang tayo. Kahit nga pababa mga boss, kinagasan niya pa rin eh. Parang coach ka magmaneho, brother, ano? Nahihilo ko. Malakas ka ano? Tayo niraramdam mo yung hatak, ah. Baka mamaya pag mag-isa mo lang, mabagal ulit no? At para mas sigurado mga boss, after naming mag-road test, pinakalas ko ulit itong engine cover niya. Gaya nga ng sinasabi ko sa inyo, malayo kasi yung uuwian ni customer. Pangit naman na hindi ko ma-check yan. Mamaya meron pa yung leak na lumabas dito sa pinagawa ni customer. At para sigurado, check upin na lang ulit. Madali lang naman, hindi naman uubos yan ng 5 minuto sa pagtanggal nitong engine cover. Dahil nga sa meron lang naman dalawang nut yan na number 10 na tatanggalin ka. Tapos pwede mo na ngayon iangat itong engine cover niya. Tsaka ako ngayon yan sisipatin. Lapit ako dyan mga boss, padaanan ko ng camera yan para kahit papano ma-witnessan nyo. Eto na yung pangatlong check up ko nyan mga boss mula nung umistart itong makina. Naninigurado lang kasi ako mga boss dahil nga sa unang-una malayo nga yung uuwian ni customer. At dahil sa hindi nakita ni customer yung pagkakalinis ng mga tagas ng langis dito sa gilid ng makina niya, yan mga boss, ipinakita ko sa kanya na malinis na itong paligid ng makina. Wala na siyang tagas ng mga langis na nagkalat. Kumbaga, natuyo na yon at tatanggal. Tal, balik mo na. Okay. Positive. Positive na walang tagas. At dahil sa okay naman itong sasakyan ni customer, wala kaming nakitang tagas ng diesel o kaya langis dito sa gilid ng makina o dito sa ginawa. Pinabalik ko na itong engine cover niya tapos pinapunasan ko yan. Tapos, pwede na nga yung ibaba itong hood. After niya, nagkayayaan kami ni customer, magkwentuhan muna sandali habang nagmimerienda. Yun nga mga boss, pinakwento niya sa akin na matagal na pala siyang nagchat-chat sa akin. Kaya isa yon sa mga hiningian ko sa kanya ng pasensya. Muli mga boss, maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea at kung maaari, huwag niyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Maraming salamat!